Bakla siya! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Sa magandang Holy Monday sa lahat ng ating mga pangga, hindi ba? Na medyo ngayon ay ibang mga motorista natin. Hindi natin alam kung dapat ba tayo matuwa dahil sa medyo yung iba nasa bakasyunan at medyo lumuluwag na ang daloy ng trapiko, or baka naman talaga epekto pa rin ito ng mataas na presyo ng produktong petrolyo na nakakaloka yun, di ba? Kaya nga naman, kung wala rin naman gagawin at alam nyo yun na medyo tight ang budget, manahimik na lang muna sa mga kabahayan. Hindi naman mawawala ang mga resort, ang mga bakasyunan kung saan man, kung talagang walang budget. Pwede naman kayo makagawa ng kung ano mang aktibidades kasama ang inyong pamilya this Holy Week, diba? O di ba kayo magnilay-nilay. Yung mga todo na ang kasalanan magbawas. Magbawas! Isang magandang umaga pa rin po, Metro and Mega Manila, sa mga nakatutok via our digital platforms on Facebook, TikTok, at ang ating team replays on our YT channel. Hello po sa inyo sa mga kaipanig ng Pilipinas at ang mundo. Hello Philippines and hello world! Kamusta? So paano tayo ngayon? Holy Week, diba? Susubukan natin maging maging mabait. Bawal muna yung mga kanta ng hawak ang brief. Ganon, bawal. Nakakota naman tayo. Nakakota! Hoy, Holy Monday, bakla. Huwag ka kung ano-ano sinasabi. Nako, nakakaloka. But anyways, nako, yan. Kung meron po kayong mga mensahe, mga celebration na ginagawa ngayon, kay birthday, anniversary, at kung ano man, 10-year anniversary sa trabaho, o di naman kaya 10 years of being single, ganyan. I-message nyo po ako sa ating text line 0945-367-8792. Ulitin ko 0945-367-8792. Padala nyo lang po ang inyong mga mensahe. At syempre gusto ko rin batiin si Sir Banjo Aguilion. Ay, Sir Banjo ng Centur Essentials. O, diba? Yan yung mga nakikita natin sa mall ng mga affordable fragrances. O, diba? Hello po sa inyo, lalo pat yung mga nagpe-prepare na ng mga taga Centur Essentials na magbubukas na kasi, diba, by 10 ang malls. So, nagpe-prepare sila. Uy, maraming salamat, hindi ba? Anyways, nako, eto na. Tungo na tayo sa ating first latest. Nako nga naman, over the weekend ay talagang nga naman halos lahat ng tao ay imbis na kutyain, pero marami pa din naman kumukutya, Pero mas marami ang nakisimpatiya dito kay Ron Angeles, diba? Na kung saan nga naman, na matapos ating mapanood sa isang one-on-one interview niya kay Kuya OG Diaz, diba, na nakaka-proud, hindi ba, na sa isang lalaki, katulad din ni Nico Natividad, na aminado sila sa, alam mo yun, pagkakamaling ginawa nila. At the same time, napatunayan ni Ron Angeles na sa gitna man ng gulo, wala kang ibang pwedeng magiging kakampi kung hindi ang pamilya mo, hindi ba? True yan. Diba? Kaya nga naman, kasabay ng pag-interview nito ay hinikayat ni Ron Angeles ang ilan pa sa mga kalalakihan or kapwa niya biktima na magsalita na din, hindi ba? Para nga naman matapos. Totoo naman yung kanyang panawagan, di ba? Yung pagsasalita niya, hindi dahil sa proud siya sa kanyang ginawa o di naman kanya proud siya sa kanyang kargada. Charot! Hoy, Holy Week! Bakla ka! Diba? Sabi ko na tatry natin talaga maging mahinahon. Dahil nga isa rin sa mga nabanggit ni Ron Angeles tungkol dito sa kanyang interview ay hindi lang pala Magic 12 sila, kung hindi mahigit 50. Tari, ang dami nun. Diba? Kulang yung 40,000 na premyo sa Showtime. Abonado pa ako ng 10. 40,000 lang yung binibigay nila ayon kay ate. Abonado pa ako ng 10 doon. Diba? Na nakakaloka. Okay na ako doon sa 40.
Sigurado solve na ako. Bakla, Holy Week. Pero yun na nga, totoo din naman, hindi ba? Yung sa talikuran ng problema ay hinarap din ni Ron Angeles ang kanyang mga, alam mo yun, kinasangkutan na base sa kanyang pagsasalita at sa interview yung kanyang ibinigay, pinaunla kay Kuya Ogie, ay para bang, alam mo yun, bilang isang lalaki na sinasabi nga niya na mali ang kanyang ginawa at nang tanungin nga siya na kung sakali ba, alam mo yun, handa na siya na magka-girlfriend, ang kanyang naging sagot lamang doon ay hindi pa sa ngayon. Pero, sabi nga ni Ron, hindi ba, kapag handa siyang tanggapin ng isang babae na walang ke-questionin sa kanyang nakaraan, diba, ay handa rin naman siya. Ako hindi kita ke-questionin, Ron! Walang questions. No questions asked. Kumaga ako talaga complete package. Gano. Parang sa dami ng mga nasangkot na mga artistang lalaking to, parang natotrauma na sila ngayon na makipag-meet, makipagkilala sa Merlata. Tama yan, hindi ba? Kaya nga totoo nga yung kanta. Ano man sabi sa kanta? Diba? Nung dating isang boy group, diba? Mga tambay lang kami sawa sa babae, mga babaeng manloloko at nagbibidyo, pineperahan lang kami. Kaya ngayon, bakla na lang ang aming iibigin. Masarap magmahal ang bakla. Totoo naman talaga, diba? Alis sa atin, walang video-video, diba? Pagka patayin mo yung ilaw, wala. Parang over the weekend, pa nagla-live din ako sa TikTok, tawa ako ng tawa kasi may mga nagme-message na, alam mo yun, during live, nagme-message na meet tayo, kita tayo, ganito. Ay, hindi ako makipagkita. Wala na. Tinanggal ko na sa bokabularyo ko ang meet up, ganon. Doon na lang ako sa mga nakasanayan. Nakasanayan! Diba? Kasi nga naman ang hirap ng ganun diba? Meet up, diba? Pero yun na nga, minsan din kapag nagkakaroon kayo ng feeling na para bang kinakabahan kayo sa isang bagay at hindi kayo sure sa gagawin ninyo, diba? Sundin nyo yung inyong nararamdaman. Diba? Parang kay Ron Angeles. Pero syempre, diba? Dala ng pusok, diba? Ginawa pa rin niya yun kahit pa sabi nga niya sa interview niya medyo kinakabahan siya during that time na na-meet niya si ate mong girl. Pero sabihin mo nga kay ate girl, magpalit naman ng pajama, diba? Parang kada lahat na lang ng video mo, isa lang yung pajama mo. Ang dami dito sa TikTok, ang gaganda pa. May buy one, take one na nakakaloka. Pero yun na nga, diba? As in, nakaka-proud, diba? Tuloy pa rin ang buhay para kay Ron Angeles sa kanyang mga ginagawa. Bagamat nagkaroon nga ito ng kumbaga marka sa kanyang karera, pero ito'y magsisilbing leksyon sa kanyang buhay na hindi basta-basta magtiwala. Tsaka nakakasad, no? Sariling kaibigan pa niya nagpakilala dun sa Merlat. Kaya kayo, huwag kayo basta-basta pag sinabing, uy, okay ito, ganito, diba? Minsan kasi, diba, nagpapahamak sa'yo yung sinasabi mong kaibigan. Diba? Yung, kung tutuusin, diba? Paano ba niya nakilala yung Merlat? Diba? Dahil dun sa kaibigan, dahil ni-refer na ganito, Diba? Ganon din naman na yung nangyari kay kay Bong Navarro dati dahil sa bulalo-bulalo, diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman magsisilbing leksyon talaga at parang feeling ko itong mga nagagwapuhang mga artistang ito, para bang ma-allergy na sa lalaki. Diba? Hindi ko alam kung matutuwa ako bilang bakla. Baka naman, alam mo yun, mapaling na ang kanilang pagtingin sa akin. Wow! Sa akin talaga! Hindi ba pwedeng sa iba muna? Nakakaloka yun. Pero, yun na nga, diba? Magsilbing leksyon ito para sa lahat. Dahil minsan kasi magpapahamak pa sa'yo yung mga kaibigan mo na tinuturing mo na akala mo pagkasama mo sa kasiyahan. Pero ang totoo is isasadla ka nila sa kapahamakan. Diba? Tama ba? Nakakaloka, nakakasad, no? Pero yun na nga, as in, totoo naman din ang panawagan ni Ron Angeles, na magsalita din yung iba pang mga nabiktima, huwag kayong matakot na mahusgahan kasi para sa ikasasagip ng mga
tao na posible pa nila or mga lalaking posible pa nilang mabiktima. Isa pa dito na brought up yan yung usapin. Sana man lang din, hindi ba? Lalo pat ngayon, kung ang mga ating mga government official ay nakatuon para sa seguridad, sa safety ng mga kababaihan, bakit wala man lang magsulong ng parang karapatan ng lalaki? 'Di ba? Kasi minsan, katulad niyan, pag nagugulpe, battered wife, 'di ba? Yung mga tipong nandiyan kaagad yung Women's and Children's Desk. Hindi ba po pwede magkaroon din ng pantay na karapatan ng mga kalalakihan, lalo pat kung sila din naman ay nakakaranas ng kaabusuhan tulad nito na nangyari kay Ron Angeles, 'di ba? Sana man lang bilang yung may mga artista na nandiyan sa Kongreso man, Senado, o di naman kayo kung saan sa ngayon ng gobyerno, sana maisip nyo na bigyan ng karapatan ang mga lalaking artista, ang artista, ang pelikulang Pilipino na dapat doon kayo nakatuon na alam nyo naman din naman na nahihirapan na ang industriya, hindi ba? Kaya nga naman nakakatuwa, 'di ba? Katulad yung pelikula ni Carlo Aquino at Bella Padilla na A Special Memory. Alam mo, sobrang natuwa ako. Congrats Derek Jerry Lopez Sineneng for doing a great movie. Congratulations, promise talaga. Dahil napanood ko yan. Ang galing ni Carlo Aquino doon, 'di ba? At in fairness, talaga nga naman, doon ko na-appreciate yung kagwapuhan ni Carlo Aquino ngayon, 'di ba? Pero yun na nga, mabalik tayo kay Ron Angeles, 'di ba? Na totoo naman nabanggit din niya sa interview na ito with OG Diaz na anong magpoprotekta sa mga lalaki kung kami naman din ay naaabuso? Kung lagi kapag ang babae, sinitsitan mo, 'di ba? Pwede ka magkakaso. Yung mga yung mga batas na yan sa Quezon City, bawal ka manitsit, parang manipol, ganyan. Ano naman karapatan ng mga lalaki na tama naman din si Ron Angeles na kasi ang mindset ng mga tao, lalaki ka naman, 'di ba? Wala namang mawawala sa iyo, ha? 'Di ba? May mga tahimik na mga lalaki diyan na binubugbog din ng mga asawa nila. Akala lang ba natin mga babae lang nakakaranas ng ganong violence, 'di ba? Pero mas pinipili ng mga lalaki 'to hindi na lang magsalita kasi bakit? Wala naman din pumoprotektang batas para sa mga kalalakihan Laging nakatuon at ang priority is yung seguridad ng mga kababayan, which is wala naman din akong masamang tinapay tungkol doon. Kaya lang, sa nangyayari dito ganito, babae yung gumagawa ng hindi maganda sa ilang mga lalaking to at diba, ginagawang negosyo, extortion, diba? Ikaw na nga itong bineng-beng-beng-bang Marie, tapos ikaw pa itong manghingi ng pera. Ay, bakit? Diba? Na nakakaloka yun. Kaya nakakasad lang, diba? Na sana, diba, bago man lang matapos ang administrasyong ito, o di naman kaya yung bago magpalit muli ng mga official sa 2028, sana may makaisip na batas na para promotekta din sa karapatan ng mga kalalakihan. Tama ba ako dun, boys? O, diba, na nakakalo? Kasi nga, kung kami nga, diba, bilang LGBTQIA+, humingi din kami ng karapatan, diba, yung mga miyembro ng LGBTQIA+, ang mga lesbian, ang mga gays, diba, is sana bigyan din ng karapatan yung mga kalalakihan tulad nila, 'di ba? Hindi lagi yung porket ang mindset, lalaki ka naman, wala namang mawawala. Yung mga salita na, lalaki ka naman, liligo mo lang yan, okay na yan, 'di ba? Pero kapag ang babae, grabe, 'di ba? Huhusgahan na kaagad yung mga ganito. Ay, hindi kasi ganito ka, ganun. Parang ang tingin ba, parang napaka-perpekto ng mga taong ito. Tama ba ako mali? 'Di ba? Nakakasad lang na sana sa nangyaring ito sa ilan, lalo pa si Representative Aaron Villaflor. Hindi. Oo, tama. Oo, Aaron Villaflor kasi Villena pala yung isa. 'Di ba? Sana maisip. Tama ba ako Aaron Villaflor 'yon? 'Di ba? Na nakakaloka. Yung representative ng parang board member ng isang province, 'di ba?
yun, sana magkaroon din sila at makaisip sila ng batas na ganito. Total, nandyan na rin lang naman sila sa politika at pinili nilang pumasok dyan. 'Di ba? Ito yung mga gawin nilang trabaho ngayon. Nakakaloka. Anyways, nako mga pangga, ayan po muna ang ating unang chika for today's video on a Holy Monday. Sa ating pagbabalik, sino itong kilalang A-lister artist, 'di ba? Na talaga nga naman, hitik na hitik sa endorsement, sa mga projects and everything na pinag-iisipan daw ng isang malaking brand na kumuha sa kanyang tanggalin na or hindi na i-renew next year ang kanyang kontrata. Well, kung sino man yan, sama-sama natin makatutukan yan sa pagbabalik ng Bakla Siya! Woo! 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 Muli po ako po si Kapitana Sisa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin rancho, sabihin mo energy.